Chapter 1591. Binuksan ni Sebastian ang kahon at tumingin. Ang Dreamless Vine na kumikislap sa isang mahiwagang liwanag ay nakahiga sa loob, at ang mga gilid ng kanyang mga labi ay umangat patungo sa isang nasisiyahan at tiwala ng ngiti. Matapos ilagay ang kahon sa isang tabi, lumabas si Sebastian mula sa bahay ng auction ngunit hindi niya nakita si Ferryan sa labas. Umuwi na ba ang duwag? Natatawang tanong ni Sebastian, pero hindi niya ito pinansin. Dahil naabot na niya ang kanyang layunin sa pagpunta sa demonic world, handa na siyang bumalik. Hindi siya nakalayo nang maramdaman niyang para bang sinaksak siya sa likod. Huminto siya sa kanyang paglalakad, lumingon siya at nakita ang babaeng mula sa Fallen Angel Tribe. Ang kanyang mga itim na pakpak sa likod ay nakabuka tulad ng pakpak ng demonyo, at tinatitigan siya nito ng mga mata na puno ng galit. Nang makita niyang nakatingin si Sebastian sa kanya, binigyan niya ito ng isang demonyo at nakakatakot na ngiti, ngunit hindi ito pinansin ni Sebastian at nagpatuloy sa labas ng lungsod ng matatag ang mga hakbang. Dahan-dahan, sinundan siya ng babae na parang isang matiig ang lobo na naghihintay na ipakita ng kanyang biktima ang kahinaan nito. Pagkaalis ni Sebastian sa plaza, papatayin niya ito ng kabilas ng kidlat. Sa puntong ito, marami na ang umaalis sa bahay auction at sinundan sila nang makita ang eksenang ito, naglalakad habang nagkukwentuhan. Ang lalaking ito mula sa Dark Tribe ay talagang mapaghinala, pinaprovoke ang isang babae mula sa Fallen Angel Tribe. Siguro pagod na siyang mabuhay. Parang sobrang kalmado niya. May malakas ba siyang kakampi? Hinala ng isa. Malabo iyon. Siya'y pabaya at mukhang napabata. Sa pinakamataas, isa siyang baguhang intermediate deity realm cultivator. Oo, ang mga miyembro ng Fallen Angel Tribe ay nagiging baguhan sa intermediate deity realm kapag umabot na sa gulang. Halos hindi sila matatalo sa mga cultivator ng parehong antas. Hindi kayang talunin ng batang ito siya. Kung ako ang nasa kanyang kalagayan, tatakbo ako ng mabilis hanggat maaari. Pero tingnan mo kung gaano siya casual na naglalakad. Wala siyang ideya na naghihintay ang kamatayan sa kanya. Ang mga pakpak ng mga miyembro ng tribo ng Fallen Angel ay hindi lamang para sa dekorasyon. Mabilis sila, at hindi siya makatakbo kahit gusto niya. Marami ang nandoon para sa kasiyahan at aliw habang sinundan nila ng malapitan ang babae ng Fallen Angel Tribe, na para bang mga buwiter na naghihintay ng isang madugong eksena. Samantala, hindi tumakas si Ferryan tulad ng iniisip ni Sebastian. Sa halip, siya ay nakatayo sa pasukan ng VIP lounge, naglalakad-lakad ng may pag-aalala. Isinasaalang-alang niyang hilahin si Sebastian at umalis kaagad, pero nakita niyang lumabas si Darkeria nang pumasok si Sebastian sa likod ng entablado, natakot siya ng labis kaya't nagmadali siyang nagtago sa isang sulok. Pagkatapos, nasaksihan niya si Darkeria na lumabas kasunod si Sebastian nang hindi man lang kinuha ang item na binili niya sa auction. Pagkatapos umalis ni Darkeria, pumunta si Ferryan sa pasukan ng VIP lounge, umaasang lalabas ng mabilis ang mga tao sa loob. Hindi ito nangangahulugang nag-aalala siya kay Sebastian. May mga interes lamang sa kanyang mga mata, at ang dahilan kung bakit ayaw niyang may mangyaring masama kay Sebastian ay dahil kapaki-pakinabang pa rin ito sa kanya. Matapos maglakad-lakad ng walang katapusang bilog, sa wakas ay naghintay siya hanggang matapos ang auction, at ang kanyang puso ay napuno ng nerbiyos at pananabik. Tanging mga tao na may mataas na katayuan at impluwensya ang makakapasok sa VIP lounge, at mabilis na tumakbo si Ferryan sa isang sulok sa malayo. Habang tinatitigan niya ang mga malalaking tao na napapaligiran ng mga tao at kung gaano sila kay abangan, tahimik na nangako si Ferryan na magiging katulad nila balang araw, sooner or later. Bigla, tumigil ang tingin ni Ferryan sa isang tiyak na tao. Siya ay isang babae na nakasuot ng lila na damit, na may berdang kakaiba at masalimuot na pattern na kumikislap sa malambot na liwanag. Chapter 1592. Ang babae ay payat at mahinhin na may kurbadong katawan. Ang kanyang bewang ay maliit ngunit malakas, at ang kanyang magaganda at mahahabang mga binti ay bahagyang nakikita sa ilalim ng kanyang damit. Maputi at malinaw, ang kanyang balat ay napakadelikado na tila mababasag sa pinakamalambot na haplos.
Ang kanyang buhok ay maluwag na bumagsak sa paligid niya, at mayroon siyang isang pino at maganda na hair clip na pinalamutian ng mga purpurang kristal sa kanyang ulo. Ang mga kristal ay kumikislap ng maliwanag at nagdagdag ng isang eleganteng piraso sa kanya. Ang tanging kakulangan ay ang light purple na kulay ng takip sa mukha, na humahadlang sa buong pagtingin sa kanyang mukha. Gayunpaman, mula sa kanyang maliwanag na mga mata at matangos na panga, maaring isipin ng mga tao na siya ay isang napakagandang dilag. Ang kanyang mga mata ay kasing liwanag ng mga bituin sa kalangitan ng gabi, malalim at kaakit-akit. Sa likod ng babae sa purple na damit ay may dalawang kaakit-akit na mga katulong sa pink na damit na may makulay na laso sa kanilang mga bewang. Umagos ito sa hangin at nagmukha silang mga naggagandahang paru-paro na sumasayaw. Pagkatapos nila ay dalawang malalaking, nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na may seryosong mga mukha. Ang kanilang mga mata ay sobrang matalas at mapagbantay na walang sino man ang naglakas loob na tumingin dito, at ang enerhiyang kanilang pinakakawalan ay kasing lakas ng mga alon na bumabagsak. Malinaw, sila ay mga malalakas na tagapag-ani, ngunit handa silang gampanan ang papel ng mga bodyguard. Ipinakita nito na ang babaeng naglalakad sa harapan ay may mataas na katayuan. May mga tao talagang kapansin-pansin at sentro ng atensyon saan man sila magpunta, at ito ang kaso ng babaeng nakasuot ng purple na damit. Kasama ng kanyang hitsura, isang grupo ng mga tao ang nagtipon-tipon malapit sa kanya, humihingal sa paghanga. May isang nagbulong ng kanyang pagkakakilanlan, siya ang anak ng hari ng Dark Tribe. Sa kasalukuyan, ang mga tribong demonyo ay pinamumunuan ng 4 na hari ng demonyo. Tanging ang mga anak na babae ng 4 na dakilang hari ng demonyo ang karapat-dapat tawaging prinsesa. Hinto. Bago makalapit si Ferian sa prinsesa ng madilim na tribo, nakita niya ang isang liwanag, at isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa likod nito ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay malakas na pinagsabihan siya, at ang kanyang puso ay nanginginig mula sa tinig nito. Parang gusto nang pumutok ng kanyang ulo, at tila nawalan siya ng kulay sa mukha. Nang may pag-aalala, yumuko siya at sinabi, "Wala akong masamang intensyon. May mahalaga lang akong sasabihin sa prinsesa. Magkakaroon ng problema kung huli na." Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay humarap sa prinsesa, humihingi ng kanyang opinyon. Magsalita. Ang boses ng prinsesa ay malinaw at kaaya-aya ngunit may dalang hindi mapapasinungalingang kadakilaan. Parang boses na umaakyat mula sa kalangitan, siya'y tila nakatataas. Agad, ginamit ni Ferian ang kanyang espiritual na pandama upang ipasa ang mensahe sa kanya, at naglabas siya ng matinding intensyong pumatay sa susunod na segundo. Kasing lamig ito ng bagyong taglamig at nagpadala ng panginginig sa gulugod. Lahat ay nagulat, nagtataka kung ano ang sinabi ni Ferian sa kanya na nagalit siya ng ganon. Nagbago ang tingin ng lalaking nasa gitnang edad, at tiningnan niya si Ferian ng malamig at may galit na tingin. Natakot, nagpawis ng malamig si Ferian. Hindi niya kailanman inasahan na ang kanyang mabait na babala ay magagalit sa prinsesa. Bigla siyang nahadyap ng realisasyon na nagkamali siya ng malaki. Ganap na naniwala siya sa mga salita ni Sebastian nang walang konkretong ebidensya batay sa tugon ng prinsesa, na pagtanto niyang siya ay naloko at nakaramdam ng halo ng galit at takot. Habang gusto na niyang ipaliwanag, tinanong ng prinsesa, "Nasaan siya? Dalhin mo ako doon ngayon." Ang kanyang utos ay hindi mapapasinungalingan, at ang kanyang boses ay parang isang royal na utos na hindi maaaring baliwalain. Samantala, umalis na si Sebastian sa plaza ng lungsod. Halos sabay-sabay, biglang bumili si Darkeria. Kasing bilis siya ng kidlat, at may dala siyang mabangis na aura, parang bagyong kulay itim. "Ikaw mangmang na hanggal, paano mo naglakas loob na lumaban sa akin? Ngayon, huhulugan kita piraso-piraso at jejebane ang lahat ng iyong mga buto. Gusto kong magdusa ka sa pinakamasakit na sakit magpakailanman." Banta ni Darkeria sa isang nakakatakot na tono. Ang kasamaan sa kanyang boses ay parang isang demonyo na nagsasalita, na nagpagising sa mga balahibo sa katawan. Pagkarinig niyan,
Marami ang hindi nakatiis kundi manginig, na para bang may malamig na hangin na dumaan sa kanilang mga katawan. Ang mga paraan ni Dorkeria ay napakatindi na hindi nila maisip kung gaano kalupit ang magiging eksena. Maraming tumingin kay Sebastian na may awa sa kanilang mga mata, iniisip, sa lahat ng tao, ikaw pa ang naka-offend sa isang miyembro ng Fallen Angel Tribe. Hindi mo ba alam na ang mga miyembro ng Fallen Angel Tribe ay mga walang pusong baliw? Kailanman, palaging may mga tao na nagagalak sa kapahamakan ng iba. Sa kabilang banda, marami ang labis na nasa sabik at hindi na makapaghintay na makita si Sebastian na nagmamakaawa ng labis. Ang mga taong ito ay lumaki ang mga mata, at isang baluktot ng ngiti ang nakasabit sa kanilang mga mukha. Ang ekspresyon ni Sebastian ay kalmado. Sa totoo lang, pinigilan niya ang kanyang pagsasanay at lakas. Bilang isang tao, maaari lamang siyang gumamit ng passive energy upang maiwasan ang matuklasan ng mga tribong demonyo. Bukod pa rito, ayaw niyang magpansin, ngunit isang bulkan na puno ng napakalaking enerhiya at galit ang malapit ng sumabog sa kanyang dibdib. Chapter 1593. Sa susunod na sandali, isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Sebastian, parang isang bulalakaw na bumabagsak sa kalangitan ng gabi. Hindi ko gustong bumaba sa iyong antas. Tumabi ka. Ang mga tao ay nag-ingay nang marinig ang mayabang na pahayag ni Sebastian. Siguradong baliw itong batang ito, humihingi ng tulong sa isang tao mula sa Fallen Angel Tribe na umalis. Tapos na para sa kanya. Kung humingi siya ng tulong para sa kanyang buhay noon, baka nagkaroon pa siya ng pagkakataong makaligtas. Ngayon, kahit ang paghingi ng kamatayan ay sobra na. Sinabi mo bang lumayo ako? Napailing na sabi ni Dorkeria. Sa susunod na segundo, tumakbo siya patungo kay Sebastian, sobrang bilis na parang anino siyang gumalaw at naabot si Sebastian sa sandaling gumalaw siya. May hawak na mahabang espada, tinutok niya ito sa kanyang dibdib. Ang atake ay kasing mabangis ng isang malupit na bagyo na walang matakbuhan. Sa parehong sandali, lahat ay nayanig kahit alam nilang mabilis ang mga miyembro ng tribo ng Fallen Angel, hindi nila inasahan na magiging kabilas sila na halos hindi na nila makayanan. Makikita na ng mga tao si Sebastian na sinasaksak, at ang dugo ay sumasabog sa lahat ng dako. May ilan pang nagtakip ng kanilang mga mata, hindi makayang manood. Gayunpaman, ang figure ni Sebastian ay kumislap na parang isang multo at naiwasan ang atake. Isang after-image ito. Kapag umabot na sa isang tiyak na bilis, mahirap na itong makita sa pamamagitan ng paningin, at makikita lamang ng mga tao ang imahe ng nangyari isang segundo na ang nakalipas. Hindi lamang mabilis si Dorkeria, kundi mayroon din siyang mabilis na mga reflex. Sa sandaling naramdaman niyang may kakaiba, agad siyang lumingon at nagpalabas ng ilang enerhiya ng espada. Ang mga nagkakabangga ang enerhiya ng espada ay napakalakas, na para bang kayang putulin ang lupa. Sebastian ay humalaklak ng walang pakialam at hinawakan ang Harmony Sword sa kanyang kamay, madaling pinigilan ang mga atake ni Dorkeria. Pagkatapos, ginamit niya ang puwersa ng pag-atres upang umatras. Sa ngayon, kahit na pinigilan niya ang kanyang pagsasanay, kasing lakas pa rin siya ng isang di matitinag na bundok. Ang Harmony Sword ay kumikislap sa isang kakaibang liwanag at naglalabas ng isang matinis na tunog tuwing ito ay nakakasalubong ang mga enerhiya ng espada ni Dorkeria, na para bang dalawang halimaw ang nagngangalit na umuungal. Naging pangit ang mukha ni Dorkeria, isang tao na akala niya'y madali niyang mapapatay ay lumalaban ng napakadali. Ito lamang ang nagpasiklab ng kanyang galit at lalo pa itong nagninggaz. Mamatay ka na! Sigaw niya. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay kumikislap ng maliwanag habang muling tinutok ito kay Sebastian. Ang kanyang pagnanais na pumatay ay walang kapantay, parang mga naglalakihang ulap na nagiging sanhi ng pagkapahinggal. Gayunpaman, si Sebastian ay walang takot at hinarap ang kanyang atake habang may hawak na Harmony Sword. Agad, isang kapanapanabot na laban ang sumiklab. Tuwing nagpapalitan sila ng mga suntok, isang malakas na alon ng enerhiya ang sumasabog, at isang matinis na sigaw ang umuukit. Para bang kahit ang hangin ay napapunit.
Mga bato at lupa ang lumipad sa bawat direksyon na parang may sumabog na bomba, at isang ulap ng alikabok ang nanatili sa hangin. Ang lalaking iyon ay nasa hangganan na. Ang yabang-yabang niya kanina, kaya akala ko malakas siya. Sino ba naman ang mag-aakalang mukhang matibay lang siya sa labas at hindi pala kayang makipaglaban? Nakita nilang nasa delikadong sitwasyon si Sebastian, kaya't lahat sila'y nagtawanan sa kanya. Hindi nila alam, hindi pa niya naipapakita ang buong lakas niya. Chapter 1594. Lumalakas ang mga atake ni Darkeria. Parang gusto niyang patayin si Sebastian gamit ang kanyang espada sa loob ng isang segundo. Sa kasamaang palad, lahat ito ay walang kabuluhan. Ang kanyang tila malupit na mga atake ay lahat nasa ilalim ng kontrol ni Sebastian. Kakatapos lang, isang grupo ng mga tao ang lumipad papunta sa kanila. Ang taong nasa harap ay isang babae na nakasuot ng purple na damit at may purple na scarf sa kanyang mukha. Pagkakita sa prinsesa, lahat ay namangha. Bagaman hindi nila makita ang kanyang mukha, hindi mahirap para sa kanila na isipin ang isang napakagandang mukha sa ilalim ng scarf, batay sa kanyang marikit na figure at pambihirang alindog. Yan ang prinsesa ng Dark Tribe. May nagsabi. Nagbago ang mga tingin ng lahat nang muling tumingin sila sa prinsesa pagsamba sa gitna ng masidhing titig, ngunit karamihan dito ay isang malalim na paghanga. Ang prinsesa ay ang minamahal na anak ng hari ng madilim na tribo. Napakaganda niya, siya ay elegante, walang pakialam, at may pambihirang talento. Sa demonic world, siya ay hinahangaan ng mga tao. Nakatayo malapit, nanginginig sa takot at malapit nang umiyak si Ferayan. Kamahalan, lahat ng sinasabi ng lalaking iyon ay kasinungalingan, at naloko ako niya. Pakiusap, maawa kayo at patawarin ako sa pagkakataong ito. Lumiko ang prinsesa sa kanya, ang kanyang mga matay kumilislap ng malamig habang sinabi niya, tumahimik ka. Papatayin kita ngayon, gusto mo bang subukan ako? Napaluhod si Ferayan sa takot at mabilis na pinagsama ang kanyang mga labi. Pagkatapos, tinigasan niya ang tingin kay Sebastian na nasa isang matinding laban malapit na may mga tingin na parang may mga patalim, at sa puso niya'y binabastos siya ng labis. Sa simula, nalupig si Sebastian habang pinagsisikapan niyang pigilan ang mga atake ni Darkeria. Ngunit habang lumipas ang panahon, nagsimula na siyang gumanti, at bawat regular na atake mula sa kanya ay kasing lakas ng kulog. Gusto sanang pigilan ni Darkeria siya, pero ang lakas ni Sebastian ay lampas sa kanyang imahinasyon. Pagkatapos ng ilang palitan, siya ay pagod na at halos hindi na makayanan ang kanyang mga atake. Wala namang balak si Sebastian na magdulot ng gulo at gusto lang niyang sumuko si Darkeria. Gayunpaman, siya ay matyaga, at walang habas siyang inatake. Walang magawa, nagpasya siyang huwag magpakita ng awa, at isang malupit na tingin ang lumabas sa kanyang mga mata. Pinagpag niya ang kanyang espada ng mahinahon, ngunit hindi nakayanan ni Darkeria ito. Ang espada ni Sebastian ay tumagos sa tiyan ni Darkeria na parang kidlat. Sumigaw siya sa sakit, binitiwan ang kanyang espada at natambo pabalik. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay nasaktan at nakaramdam ng napakalubhang sakit. Kinuha ni Sebastian ang kanyang espada at itinago ito sa kanyang storage space ring. Ang tingin sa kanyang mga mata ay malamig habang siya ay sumugod kay Darkeria gamit ang Phantom Steps. Muli, inugoy niya ang kanyang espada na para bang nais niyang hatiin ang lupa. Ang mga mata ni Darkeria ay puno ng takot. Sa kauna-unahang pagkakataon, tunay niyang naramdaman ang takot sa kamatayan at nagmadaling kumuha ng kalasag upang protektahan ang sarili. Ang atake ni Sebastian ay may lakas na katumbas ng 1,000 libra at tumama kay Darkeria ng may malakas na tunog. Bumagsak siya pababa ng mabilis kasama ang kanyang kalasag. Kasabay ng malakas na pagsabog, tumama siya sa lupa ng mabigat at lumikha ng isang malaking crater na hugis tao sa lupa. Grabe yan. Lahat ay nagulat dahil hindi nila inaasahan na ganito ang magiging takbo ng laban. Kakaunting sandali na ang nakalipas. Nasa itaas si Darkeria, pero sa susunod na sandali, siya ay sinaksak at nahulog mula sa langit ng malakas. Lahat ay huminga ng malamig na hangin, puno ng kawalang paniniwala ang kanilang mga mukha.
Isa sa kanila ay hindi mapigilan ang sarili at sumabog. Ang galing ng taong ito, binago ang sitwasyon sa isang iglap. Hindi ito kapanipaniwala. L. Ang kanilang pagtingin kay Sebastian ay nagbago at ngayon ay puno na ng pangamba. Bago makaalis si Darkeria sa bunganga ng bulkan, sumisid si Sebastian pababa ng masidi tulad ng isang mandaragit na ibon. Gusto niyang patayin si Darkeria. Ang mga tao ay nagulat. Ang Fallen Angel Tribe ay palaging labis na nagproprotekta sa kanilang mga mahihina na miyembro, at si Sebastian ay nakagawa na ng isang seryosong krimen sa pamamagitan ng pagdudulot ng pinsala kay Darkeria. Kung talagang pinatay niya ito, kahit ang pinuno ng Dark Tribe ay hindi siya matutulungan. Ito ay katulad ng paghahanap ng kamatayan. Maya-maya, isang napakalaking, itim na palad ang lumitaw sa hangin, hinahampas si Sebastian na parang isang nagngangalit na bagyo. Ang kamay na kulay itim na lumitaw mula sa wala ay hindi bunga ng isang mahiwagang teknik. Sa halip, ito ay pinatigas mula sa purong at malakas na demonyong enerhiya, mahigpit na hinahawakan si Sebastian. Chapter 1595. Nang malapit nang tapusin ni Sebastian ang buhay ni Darkeria, bigla siyang nakaramdam ng matinding panganib walang pag-aalinlangan, mabilis siyang umatras gamit ang Phantom Steps. Sa kabila nito, ang itim na kulay, napakalaking palad ay sinundan siya na parang anino. Kahit gaano pa man kabilis umiwas si Sebastian, hindi siya makaiwas sa saklaw nito. Isang tingin ng determinasyon na may halong agresyon ang sumiklab sa kanyang mga mata habang itinaas niya ang kanyang kanang kamay at iginuhit sa hangin gamit ang pinagsamang hintuturo at gitnang daliri. Agad, isang itim na sinulid na kasing nipos ng sutla ang lumitaw ng biglaan malapit kay Darkeria o sa target. Parang multo na lumulutang sa hangin, ang itim na sinulid ay walang ingay ngunit naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan. Parang sisirain nito ang anumang madadaanan nito. Lahat ng may pisikal na anyo ay kasing hina at kasing nipos ng papel sa kanyang presensya at sisirain nito ang lahat. Yan ang Dimension Slash. Ang mga tao maliban kay Ferian, na nakakita na kay Sebastian sa isang laban noon ay nakabuka ang mga panga sa gulat. May isang taong napalunok sa gulat. Iyan ang Dimension Slash, isang nakakataas na teknik ng mga tribo ng demonyo. Ang ilan sa iba ay hindi napigilan na umatras ng kaunti, nag-aalala na mahuhuli sila sa nakakatakot na enerhiyang ito. Ang mga tao sa lugar ay karaniwang mga bagong dumalo sa auction, at ang mga handang gumastos ng 1,000,000 demonic stones para sa isang entrance ticket ay ang mga nasa itaas na uri ng kanilang mga tribo. Kahit na hindi pa nila nakita ng personal ang Dimension Slash, narinig na nila ang mga paglalarawan tungkol dito dati. Kaya't sa sandaling ginamit ang Dimension Slash, agad nila itong nakilala. Para sa mga tribong demonyo, ang Dimension Slash ay may malaking kahalagahan dahil ito ay isang nakatataas na teknik nila. Tanging mga royalty at ilang maharlika lamang ang kwalipikadong magsanay nito. Mahiwa ka. Inis na sabi ni Sebastian at itinutok ang kanyang daliri. Kasabay ng kanyang mga kilos, ang itim na sinulid ay humampas patungo sa napakalaking itim na palad ng mabilis. Isang napakalakas na tunog ang umabot ng magbanggaan ng marahas ang Dimension Slash at ang itim na palad. Ang epekto ay pumutol sa itim na palad sa gitna, ngunit hindi hamina ang lakas ng Dimension Slash, at tumama ito ng malakas sa lupa na may malakas na tunog. Ang sumasabog na enerhiya ay kumalat sa lahat ng direksyon na parang alon ng dagat at nag-akyat ng alikabok sa hangin habang kumakalat ang nakakatakot na enerhiya. Ang lakas niya. Maraming nabigla na nakabuka ang kanilang mga panga, at ang ilan ay hindi makapagpigil ng kanilang mga bibig ng matagal. Ang Dimension Slash na ito ay napakalakas na kahit isang gitnang antas ng Intermediate Deity Master ay hindi makakatagal dito. Iyan ang inaasahan ko sa isang mataas na teknika ng mga tribo ng demonyo. Ang panga ng lalaking nasa katanghaliang gulang na umatake kay Sebastian ay nakabitin sa pagkabigla. Ang huli niyang inaasahan ay gagamitin ni Sebastian ang Dimension Slash. Kamahalan, ano ang dapat nating gawin ngayon? Luminga ang lalaking nasa gitnang edad sa prinsesa. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong makakagawa ng Dimension Slash ay mga royalty o mga taong mahalaga sa kanila. Matapos makita ng prinsesa si Sebastian,
Ngumiti siya sa ilalim ng kanyang takip sa mukha. Isang halos hindi mapapansin na paghanga at lamang ang lumabas sa kanyang mga mata habang mahinahon niyang sinabi, "Dalhin mo siya sa akin." Kamahalan. Bigla, nakita ni Sebastian si Ferrayan at ang prinsesa na malapit. Nagkaroon siya ng biglaang pagnanais na magalit, ngunit nang makita niya kung naintindihan ang lahat. Noong panahong iyon, upang makuha ang tiwala ni Ferrayan, nagsinungaling si Sebastian, sinabing siya at ang prinsesa ng Dark Tribe ay nagmamahalan pero hindi niya inasahan na talagang hahanapin siya ni Ferrayan. May impulsong tumakas si Sebastian ngayon, ngunit hindi tiyak ang lakas ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Sa isang simpleng alon lamang, pinilit niya si Sebastian na gumamit ng Dimension Slash upang malampasan ito. Napakalakas niya, at ligtas na ipinapalagay ni Sebastian na siya ay kasing lakas ng isang banal na Panginoon at maging ng isang transformative deity master. Okay, pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan, tumanggo si Sebastian bilang pagsang-ayon. Sa halip na mahuli pagkatapos tumakas, mas mabuti pang manatili at magpakabilog. Sinundan ni Sebastian ang lalaking nasa gitnang edad patungo sa prinsesa. Hindi malamang dahilan, siya ay tinamaan ng isang kamangha-manghang pamilyaridad nang makita niya siya. Justo nang malapit na niyang tingnan ng mabuti, bigla siyang humarap at lumipad palayo. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay humarap kay Sebastian. "Sumama ka sa akin." Walang ibang pagpipilian, sumunod si Sebastian sa kanila. Di nagtagal, nakarating sila sa isang marangal at magandang kastilyo. Ang lalaking nasa gitnang edad ay yumuko ng mababa at sinabi, "Kamahalan, dinala ko siya rito. Papasukin mo siya," utos ng isang mahigpit ngunit melodyosong boses mula sa loob. Huminga siya ng malalim, nagpaginhawa si Sebastian bago pumasok. Chapter 1596. Sa kastilyo, ang prinsesa ay nakaupo sa tabi ng isang mesa, kung saan may mga meryenda at alak na inihain. May suot siyang manipis na takip sa mukha, ngunit hindi iyon nakatago ang kanyang karangyaan. "Umalis kayo," utos ng prinsesa sa kanyang dalawang katulong, habang nakakunot ang noo sa kanila. "Oo," sagot ng mga babae, yumuyuko sa takot at humahakbang paatras. Sobrang magalang nila na hindi pa nga sila naglakas loob na huminga ng malakas. Pagbati, "Kamahalan." Tumanggo si Sebastian, ang kanyang asal ay neutral, at ang kanyang mga mata ay kasing kalmado ng tubig. Ipinatong ng prinsesa ang baso ng alak sa mesa ng mabigat. Nakakunot ang noo, malamig niyang tinanong, "Alam mo ba kung anong krimen ang nagawa mo sa paglapastangan sa akin?" Ang prinsesa ay may mataas na katayuan sa demonic world, at walang duda na siya ay nasa ilalim lamang ng pinuno. Kung isang karaniwang miyembro ng isang tribo ng demonyo ang makakita sa kanya na lumilipad sa galit, matatakot sila at magmamakaawa ng tawad sa kanilang mga tuhod. Gayunpaman, si Sebastian ay kalmado at hindi man lang kumurap. Ngumiti siya ng bahagya at sinabi ng walang pakialam, "Mahal na prinsesa, ito ang ating unang pagkikita. Maaari ko bang malaman kung paano kita na-offend? Tila may hindi pagkakaintindihan sa pagitan natin. Isama si Ferrayan." Sigaw ng prinsesa sa mga tagapaglingkod sa labas, may piraso ng pag-aalala sa kanyang noo. Ang tunog ng nagmamadaling mga yapak ay umuukit, at si Ferrayan ay bumagsak sa kanyang mga tuhod na may tunog na malakas nang pumasok siya sa silid. Nakaangat ang kanyang noo sa sahig, binati niya, "Greetings, kamahalan. Sino ang nagsabi sa'yo na mahal ko ang lalaking ito?" May galit sa mga mata ng prinsesa, at ang boses niya'y malamig na malamig. "Sinabi niya sa akin." Itinuro si Sebastian, na mula si Ferrayan sa galit habang siya'y nagbubulalas. "Hayop ka, ang kapal ng mukha mo, sinisira mo ang reputasyon ng prinsesa. Bumaba ka at humingi ng tawad kay kagalang-galang. Baka magpakita siya ng awa at bigyan ka ng mabilis na wakas. Kailan ko naman sinira ang kanyang reputasyon? Bakit wala akong alam tungkol dito?" Nagulat si Sebastian at lumaki ang kanyang mga mata na parang narinig ang pinakakababawan na bagay sa mundo. Si Ferrayan ay nagalit at nagwala. "Nitavin, dapat aminin mo kung tunay kang lalaki. Noon,
Ikaw ang nagsabi sa akin na ikaw at ang prinsesa ay nagmamahalan. Kung alam mo ang makabubuti para sa iyo, dapat kang umamin bago gamitin ng prinsesa ang soul questioning technique sa iyo. Isa pa itong krimen, at magiging imposibleng makaligtas ka noon. Kaya pala yon ang pinag-uusapan mo. Akala ko malaking issue iyon. Ipinulupot ni Sebastian ang kanyang braso sa kanyang dibdib, mukhang walang pakialam. Nang marinig ni Ferrayan ang pag-amin ni Sebastian, siya ay nanginginig sa kasabikan at galit ng sabay. Kamahalan, narinig niyo siya. Umamin siya, pero hindi siya nagsisisi. Huwag niyo siyang palampasin ng madali. Ang prinsesa ay sumulyap kay Sebastian ng may malamig na tingin at malamig na sinabi, sabihin mo, paano kita dapat harapin? Ganito na lang. Lumuhad ka at aminin mong nagkamali ka, at patatawarin kita, seryosong sabi ni Sebastian habang nakangisi. Nitavin, paano mo naglakas loob na maging bastos kay kagalang-galang na prinsesa? Sumimangot si Ferrayan sa kanya at sinabi sa prinsesa, kagalang-galang na prinsesa, ang lalaking ito ay matapang at walang hiya. Pakiusap, ipag-utos ang kanyang kamatayan bilang halimbawa sa iba. Sentensyang kamatayan para sa akin. Tumawa si Sebastian, at lumabas ang pagdesdain sa kanyang mga mata. Ferrayan, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na sabihin yan sa harap ko? Itinaas ang kanyang baba ng may kay-abangan, sinabi ni Ferrayan ng may pagmamataas, Nitavin, narito ang prinsesa. Hindi ka pinapayagang magpakita ng kay-abangan. Lumapit si Sebastian sa kanya at nagbigay ng nakakatakot na ngiti. Walang takot, pinatigas ni Ferrayan ang kanyang sarili at sumagot, ano? Papaluan mo ako. Subukan mo kung may lakas ka ng loob. Kaagad pagkatapos lumabas ng mga salita sa kanyang mga labi, itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay at sinampal siya sa mukha, mabilis at malakas. Ang sampal ay nagpalutang kay Ferrayan, at ang kanyang ulo ay umuugong. Matagal siyang nakabawi, at nagalit siya, paano mo nagawa na sampelan ako kahit narito ang prinsesa? Wala kang respeto kay kagalang-galang na prinsesa. Kagalang-galang na prinsesa, pakiusap, maging hukom ko. Manahimik ka. Balbo ng prinsesa nakakunot ang noo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Sebastian. Nang makita ito, labis na nasabik si Ferrayan, iniisip na galit ang prinsesa at nais sanang turuan si Sebastian ng leksyon. Sa kanyang gulat, lumuhad siya sa harap ni Sebastian sa susunod na segundo. Pagbati, Ginoo. Si Ferrayan ay labis na naguluhan, ang kanyang panga ay nakabuka ng labis na parang pwedeng ipasok ang isang itlog. Bakit kailangang lumuhad ng isang royalty tulad ng prinsesa ng Dark Tribe kay Sebastian? Ito ay imposibleng mangyari. Akala pa nga niya na naglalaro ang kanyang mga mata sa kanya at pinunasan ng mabuti ang kanyang mga mata, hindi pa rin makapaniwala. Bumangon ka, mahinahong sabi ni Sebastian na may kalmadong mukha, nakapatong ang mga kamay sa kanyang likod. Salamat, Ginoo, ang pasasalamat ng prinsesa at dahan-daang tumayo. Noong mga panahong iyon lang nagising si Ferrayan sa katotohanan at nag-stammer, kagalang-galang, ikaw ang prinsesa ng Dark Tribe. Paano ka makakaluhod sa kanya? Hindi siya karapat-dapat. Manahimik ka. Sino ka para husgahan ang aking mga aksyon? Ang pinagalitan ng prinsesa, nakatingin ng masama sa kanya. Humarap siya kay Sebastian at tinanong, Ginoo, paano ko dapat parusahan ang lalaking ito? Chapter 1597. Gawin mo kung ano sa tingin mo ay tama, sabi ni Sebastian nang walang pakialam. Natataranta, namutla si Ferrayan at nagmakaawa, pakiusap, huwag po ninyo akong patayin, kamahalan. Nawala ang kulay sa kanyang mukha, at patuloy siyang nagmamakaawa at umiiyak. Ilabas mo siya dito at paluan siya ng husto hanggang hindi na siya makilala, utos ng prinsesa ng walang emosyon sa malamig na tono. Ilang gwardya ang humila kay Ferrayan palabas, at patuloy siyang umiiyak sa sakit habang pinapalo siya ng mga suntok at sipa. Paano ka naging prinsesa ng Dark Tribe? Tanong ni Sebastian nang may pag-usisa. Nang lumabas, si Chaya pala ang prinsesa ng Dark Tribe.
Itinaas ang kanyang ulo, ipinaliwanag ni Chaya na may emosyonal na ekspresyon, ipinanganak ako bilang isang prinsesa ng Dark Tribe ngunit sumunod ako kay Lord Lazarus noon. Kaya, nasil ako kasama niya. 2 taon na ang nakalipas, bumalik ako sa bahay at pinatawad ako ng aking ama. Naiintindihan ko. Tumanggo si Sebastian ng may pag-iisip habang unti-unting pumasok sa kanyang isipan. Kanina, mukhang pamilyar sa kanya ang prinsesa, at matapos marinig ang kanyang boses, tono, at asal, naisip niya na siya si Chaya. Ginoo, ano ang nagdala sa iyo sa demonic world? Ikaw ay isang tao. Delikado para sa iyo na manatili dito. Nagtataka si Chaya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nandito ako para kumuha ng mga halamang gamot, sagot ni Sebastian ng kalmado. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan mo. Tutulungan kitang hanapin ito, sabi ni Chaya ng may pag. Ayos lang. Nakuha ko na ang gusto ko, sagot ni Sebastian na may ngiti. Kung ganon, mas mabuti pang umalis ka na kaagad. Kung may makaalam na may tao dito, hindi maganda ang magiging resulta. Punong-puno ng pag-aalala ang mga mata ni Chaya. Malapit na akong umalis. Ikaw. Sa simula, gusto sanang tanungin ni Sebastian kung gusto niyang sumama sa kanya, pero sa pag-iisip muli, nagdesisyon siyang huwag na lang. Siya ay isang prinsesa at namuhay ng malaya, ngunit magdurusa siya kung sasama siya sa kanya. Ano naman ako? Tanong ni Chaya na puno ng pananabik, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng maliwanag. Wala. Ingat ka, sabi ni Sebastian ng kalmado, may halo-halong emosyon sa kanyang mga mata. Hayaan mong ihatid kita, alok ni Chaya. Tumanggo si Sebastian, at lumipad sila patungo sa labasan ng demonic world. May ilang tao sa likuran nila, lahat sila ay mga gwardya ni Chaya. 2 sa mga kalalakihang nasa katanghaliang gulang ay mga Transformation Deity Masters, at isa sa kanila ang nagsabi. Inutusan tayo ng ating Panginoon na maghanap ng pagkakataon para patayin ang lalaking iyon. Mamaya, ikaw ang maghahatid kay Her Highness pabalik, at ako ang papatay sa kanya. Tumanggo ang isa at bumulong, sige, pero gawin mong maayos. Huwag mag-iwan ng anumang ebidensya. Kapag nalaman ni Her Highness, hindi kanya patatawarin. Ngumiti ng may kumpiyansa ang unang lalaki. Nasa intermediate deity realm lang siya at maliit na isda. Madali lang siyang patayin, parang pagpatay sa langgam. Hindi nagtagal bago narating ni Chaya at Sebastian ang labasan ng demonic world. Tumigil si Sebastian, pagkatapos ay humarap kay Chaya na may mahinahong tingin at sinabi, dito na tayo maghiwalay. Uuwi ka na. Ang mga mata ni Chaya ay puno ng pag-aalangan, at kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Mag-ingat ka. Ngumiti. Tumanggo si Sebastian at bumulong, uuwi ka na, at alagaan mo ang sarili mo. Pagkatapos, lumingon siya at umalis sa demonic world, ngunit hindi siya nakalayo nang bigla niyang naramdaman ang isang malakas na intensyon ng pagpatay na nakatutok sa kanya. Humigpit ang kanyang dibdib, at huminto siya, nagmamasid ng may pag-iingat. Sino ka? Tanong ni Sebastian ng malakas, na medyo kinakabahan. Gayunpaman, ang tanging tugon na natanggap niya ay katahimikan, tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo, at alam niyang ito ay isang malakas na kalaban. Marahil ang transformative deity master na gustong pumatay sa kanya. Maya-maya, isang nakabibinging hangin ang dumaan. Naramdaman ni Sebastian ang presensya na papalapit sa kanya, ang panganib na unti-unting lumalapit sa kanya. Chapter 1598. Sino ka? Huwag kang magtago tulad ng isang duwag, at ipakita mo ang iyong sarili. Sigaw ni Sebastian. Ang kanyang boses ay umuukit sa malawak na abot-tanaw, dala ang kanyang walang katapusang galit at katapangan. Gayunpaman, ang natanggap niya ay isang nakakatakot na katahimikan, na para bang ang buong mundo ay nilamon ng nakakatakot na katahimikan na ito. Si Sebastian ay labis na pinagpawisan mula sa kanyang noo, malalaking patak ng pawis ang dumadaloy, at ang kanyang puso ay kumakabog. Bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang countdown patungo sa katapusan ng kanyang buhay.
Alam na alam niya na haharapin niya ang isang malakas at mapanganib na kalaban marahil ang transformative deity master na gustong patayin siya. Isang nakakatakot at nakabibinging hangin ang dumaan, na parang sigaw ng isang kasuklam-suklam na multo. Malinaw na naramdaman ni Sebastian ang mapanganib na presensya na papalapit sa kanya. Parang ang Grim Reaper na may hawak na pang-ani, unti-unti siyang lumapit sa kanya. Bigla, may lumitaw na itim na figure mula sa wala na parang multo, at siya si Taret, isang transformative deity master mula sa isang tribong demonyo. May nakakatakot na ekspresyon, para siyang isang galit na halimaw. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, na parang gusto niyang sunugin si Sebastian hanggang sa maging abo. Tinitigan si Sebastian, umatungal siya ng malakas, "Bata, ngayon ang araw na mamamatay ka." Pinaikit ni Sebastian ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga kalamnan ay tumigas na parang hinabong taling ng pana habang naghahanda siya para sa labanan. Hindi magiging madali ang pagpatay sa akin, ang boses niya ay matatag at makapangyarihan, na para bang matigas siyang lumalaban sa tadhana. Walang paligoy-ligoy, biglang itinaas ni Taret ang kanyang kamay, at isang makapangyarihang puwersang demonyo ang agad na pinakawalan. Bawat espasyo na dinaanan ng puwersang demonyo na ito ay nakompres ng napakalakas na ito'y nabali at nagbigay ng nakakatakot na tunog ng pag-crack. Para bang kahit ang espasyo ay umiiyak sa sakit mula sa puwersang ito. Walang takot, mahigpit na hinawakan ni Sebastian ang Harmony Blade gamit ang dalawang kamay at inugoy ito. Isang liwanag na naglalaman ng aktibo at pasibong enerhiya ang sumiklab na parang unang liwanag ng bukang liwayway. Sa kabilang banda, si Taret ay bahagyang ngumisi sa paghamak. Sa isang malambot na alon ng kanyang braso, ang atake ni Sebastian, na kasing hina ng isang bula para sa kanya, ay naglaho ng walang bakas. Pinipigilan ang kanyang mga ngipin, muling isinagawa ni Sebastian ang energy slash. Ang kanyang aktibo at pasibong enerhiya ay nagtipon sa isang nakamamatay na espada ng enerhiya at hinampos si Taret gamit ang puwersang kayang pumutol ng espasyo. Taret ay simpleng umiwas, at ang nakamamatay na enerhiya ng espada ay dumaan sa kanya nang hindi man lang nahahawakan ang lelayan ng kanyang kamiseta. Ang mga mata ni Sebastian ay namumula at kasing ningning ng nagliliyab na apoy habang isinagawa niya ang isa pang energy slash ng buong lakas. Agad, isang puwersang sumabog sa lupa, at ang epekto ay nagbuwal sa mga nakapaligid na tuktok ng bundok, na parang mga nasirang eskultura ng buhangin. Dahan-dahan, itinaas ni Taret ang kanyang kamay at ginawang wala ang puwersang ito, na parang pinapalas ang alikabok. Hindi sumuko, kinuha ni Sebastian ang Worldbinder Seal, na kasing liwanag ng araw. Ang mataas na antas ng espiritual na artifact ay naglabas ng puwersa na kasing bigat ng bundok patungo kay Taret. Nang makita ito ni Taret, isang seryosong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga mata, at siya'y tumalon gamit ang parehong paa, umatras ng napakabilis. Noong mga panahong iyon lamang siya nakaiwas sa silang power ng Worldbinder Seal na parang isang alertong ibon. Sinamantala ang pagkakataon, ginamit ni Sebastian ang iba't ibang mahikal na teknik sa kanya, Reversal of the Elements, Dimension Slash, at iba pa. Bawat galaw ay makapangyarihan at sumabog na parang mga makislap na paputok. Sa kanyang mayamang karanasan sa laban, pinawalang bisa ni Taret ang mga atake ni Sebastian isa-isa, parang isang bihasang mangangaso na naglalaro sa mahihinang biktima. Habang lumilipas ang panahon, humina ang lakas at espiritual na enerhiya ni Sebastian. Ang mga sugat ay nag-iipon sa kanyang katawan, pinapadugo ang kanyang kamiseta, na para bang siya'y gumapang sa isang madugong lawa. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, at ang diwa ng pakikibaka sa kanyang puso ay hindi man lang humina, nagliliyab na parang walang katapusang apoy. Nakita na si Sebastian ay humihina na, si Taret ay humalaklak ng may kay-abangan. "Bata, lahat ng pag-atake mo ay walang silbi. Tanggapin mo na lang ang iyong kamatayan." Ang kanyang tawanan ay umuukit sa lambak, at siya'y pinagtawanan niya na parang demonyo. Ang determinasyon ay kumikislap sa mga mata ni Sebastian, at ang aktibo at pasibong enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay mabilis na umiikot sa dalawang liwanag na kasing ningning ng mga bituin sa kalangitan ng gabi. Humugot siya ng malalim na hininga,
inihanda niya ang kanyang sarili na gamitin ang kanyang huling baraha Chines Tower. Dahan-dahan, ang tore ay lumutang palabas mula sa kanyang katawan, kumikislap sa isang mahiwagang ngunit makapangyarihang liwanag. Ang espasyo ay tila nagyelo kung saan nagliliwanag ang ilaw, at kahit ang oras ay tila huminto. Target ay nakaramdam ng panganib na hindi pa niya naranasan noon, at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot, na parang siya ay saksi sa katapusan ng mundo. Nang gusto niyang tumakas, napagtanto niyang nahahadlangan siya ng liwanag ng tore. Hindi. Sigaw niya sa takot, ang boses niya ay puno ng kawalang pag-asa at takot. Sa lakas na kayang magwasak ng lupa, ang Chimes Tower ay bumaba sa Target na parang isang hindi maiiwasang Diyos ng bundok. Chapter 1599. Wala nang mapagtataguan si Target at siya ay malubhang nadurog ng Chimes Tower. Arg! Sigaw niya sa sakit habang tinamaan ng trauma ang kanyang katawan, at sumabog ang sariwang dugo na parang tubig na sumabog mula sa dam. Dahil sa pagkapagod, bumagsak si Sebastian sa lupa. Seryoso ang kanyang mga sugat, parang bulaklak na tinamaan ng malupit na bagyo. Gayunpaman, ginamit niya ang huling piraso ng kanyang lakas upang silipin si Target. Pagkatapos, lumingon siya at naglakad palayo. Bawat hakbang na ginawa niya ay labis na masakit. Nakahiga sa lupa, pinanood ni Target ang direksyon kung saan tumakas si Sebastian, humihip ng masama. Bata, pag nakabawi na ako, pupulutin kita sa pira-piraso. Mahina ang kanyang boses pero puno ng puot. Ang lugar ay unti-unting nakabawi ng kapayapaan, at tanging isang wasak na larangan ng labanan na lamang ang naiwan, patunay ng matindi at mapanganib na labanan. Tumakas si Sebastian patungo sa isang lambak upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Napakabilis, nakakita siya ng isang kuwebo kung saan maaari siyang magtago at umupo sa lupa na nakaluhod, pinaga niya ang kanyang mga panloob na teknik. Ang kanyang kahanga-hangang paggaling ay nagsimulang magpakita ng himala, at ang kanyang mga sugat ay unti-unting gumagaling ng kapansin-pansin. Ang mga nasirang meridyano sa kanyang katawan ay unti-unting gumaling din sa pamamagitan ng sustansya mula sa kanyang aktibo at pasibong enerhiya, tulad ng isang tuyong ilog na muling nakakatanggap ng tubig mula sa tagsibol. Lumipas ang panahon ng mabilis, at ilang araw lamang ang lumipas, ganap nang gumaling si Sebastian. Bukod dito, nagkaroon siya ng isa pang tagumpay sa kanyang pagsasanay at umabot sa 9 na bituin intermediate deity. Sa kabila nito, hindi lumabas si Sebastian mula sa pag-iisa dahil ang kanyang puso ay naliwanagan sa sandaling siya ay nagtagumpay. Nasa gitna ng kanyang kaliwanagan, patuloy siyang nag-practice. Habang inaalog niya ang kanyang mga kamay sa mga galaw na parang sayaw, ang aktibo at pasibong enerhiya ay dumadaloy sa paligid niya, at ang mental na talino at enerhiya ng dugo ay patuloy na nag-iipon na parang mga ilog na dumadaloy patungo sa karagatan. Unti-unti, ang mga enerhiyang ito ay nagsanib at nagtipon upang maging isang kumikislap na espada. Ang Magical Harmony Blade na ito ay may tuwid na talim na napaka-flexible. Sa hawakan nito ay isang simbolo na may dalawang lumalangoy na isda na kumakatawan sa aktibo at pasibong enerhiya, at ito ay kumikislap sa isang mahiwaga at sinaunang liwanag, na para bang naglalaman ito ng karunungan ng 1,000 taon. Ang aktibo at pasibong enerhiya ay patuloy na dumadaloy sa talam. Minsan, ito'y nag-aapoy na kasing init ng apoy na kayang magsunog ng lahat. Minsan naman, ito'y kasing lamig ng yelo na kayang magyelo ng kahit ano. Ang mga pagbabago ay hindi mahulaan. Ang kapangyarihan ng Magical Harmony Blade ay nakakatakot dahil madali itong makapagputol ng espasyo saan man ito dunan, magkakaroon ng punit sa espasyo na napakatagal bago maghilom na para bang ito ay permanenteng pinsala. Kapag ginamit, ang Magical Harmony Blade ay maglalabas ng malakas na kapangyarihan na nagdudulot ng takot sa kalaban nito at pinabagal sila na parang sila'y nakagapos ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang enerhiya ng espada na inilabas nito ay matalim at may mapanirang kapangyarihan mula sa kombinasyon ng aktibo at pasibong enerhiya. Kung ito man ay isang malakas na depensibong artifact, o isang kalasag na gawa sa makapangyarihang spell, sila ay kasing hina ng manipis na piraso ng papel kapag humaharap sa Magical Harmony Blade at agad na mapapasok. Bukod pa rito,
maaari nitong isip-sipan ang puwersa mula sa atake ng kaaway at gawing sarili nito, na magpapataas lamang ng kanyang kapangyarihan ng tuloy-tuloy tulad ng isang walang kasiyahang halimaw. Gayun din, mayroon itong likas na inhibitor yung epekto sa madilim, demonyong kapangyarihan ng mga tribong demonyo. Kapag nakikipaglaban sa isang kalaban mula sa tribong demonyo, ang Magical Harmony Blade ay maaaring lubos na pahinain ang kanilang kapangyarihang demonyo at itulak sila sa isang mahirap na laban, katulad ng dilim na sumasalubong sa liwanag. Sinuri ni Sebastian ang espada na nabuo mula sa kanyang kaliwanagan, ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan at pagmamalaki, at opisyal itong pinangalan ng Magical Harmony Blade. Nanatili siya sa yungib upang masanay sa bagong mahiwagang sandata. Tuwing ginagamit niya ito, ramdam niya ang napakalaking kapangyarihang taglay nito. Samantala, sa labas ng lambak, si Tareth ay naghahanap kay Sebastian kahit saan matapos ang kanyang paggaling at gustong patayin siya. Naramdaman ni Sebastian na hinahanap siya ni Tareth dahil ang espiritual na pandaman ng huli ay ilang beses nang nag-scan sa lugar na ito ng lambak. Sa kabutihang palad, nakapag-set up siya ng isang hadlang upang itago ang kanyang presensya bago naman iyon. Isang nakakatakot na ngiti ang sumayad sa gilid ng mga labi ni Sebastian, at inalis niya ang hadlang. Sa sandaling na-expose ang kanyang presensya, isang malakas na espiritual na pakiramdam ang bumalot sa kanya mula sa itaas. Chapter 1600. Bagaman naramdaman ni Sebastian ang malakas na espiritual na pakiramdam, hindi siya nagpaapekto. Biglang lumitaw si Tareth mula sa wala sa hangin sa itaas ng lambak, tinitingnan si Sebastian at humahalaklak. Batang pasaway, hindi ka makakatakas sa pagkakataong ito. Parang mga mata ng isang gutom na lobo na nakatutok sa kanyang biktima, ang kanyang mga mata ay puno ng kalupitan at kasakiman. Sa kasalukuyan, ang langit ay natatakpan ng madidilim na ulap, at kumikidlat habang umuulan ng kulog. Malalakas na hangin ang humuhuni sa lambak at marahas na inalog ang mga puno. Mga bato at alikabok ang lumulutang sa hangin, na parang malapit na ang katapusan ng mundo, at ang hangin ay umuungal na parang lulunukin ang lahat. Itinaas ni Sebastian ang kanyang ulo kay Tareth nang walang takot, sinabing, "Hindi ka pa ganap na gumagaling. Marahil hindi mo ako kayang talunin." Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, puno ng kumpiyansa. Tumutok ang puso ni Tareth dahil hindi niya inaasahan na mapapansin ni Sebastian na hindi pa siya ganap na gumagaling. Gayunpaman, siya ay kumpiyansa dahil ang kanyang antas ng pagsasanay ay mas mataas kaysa kay Sebastian. Ang labanan ay sumiklab sa hangin kaagad habang inaalog ni Tareth ang kanyang mga kamay, ang kanyang demonyong kapangyarihan ay gamulong patungo kay Sebastian na parang alon ng dagat. Demon Flames. Sigaw niya. Itim na mga apoy ang nagliyab sa hangin at lumipad patungo kay Sebastian, nagdadala ng nag-aapoy na mga apoy na kayang sunugin ang lahat. Walang pag-aalinlangan, tinawag ni Sebastian gamit ang kanyang mental na utos, at lumipad ang Magical Harmony Blade. Ito ay nagbago sa isang sinag ng matalim na liwanag at tumusok patungo kay Tareth ng mapanlaban. Si Sebastian ay nagkunot ng noo, ganap na nakatuon sa pagkontrol sa Magical Harmony Blade. Kalma, mahinang inalog ni Tareth ang kanyang kamay at pinawi ang atake ni Sebastian. Pagkatapos, siya ay naging isang sinag ng liwanag at lumitaw sa harap ni Sebastian. Habang sumugod si Tareth ng isang malupit na suntok, sumigaw siya, "Dark Shatter!" Ang suntok ay nagpalakas ng hangin at nagdulot ng mga itim na punit sa kawalan. Sila ay lumitaw na parang malalalim, nakakatakot na mga hukay na kayang lumunin ang lahat. Hindi nagdepensa si Sebastian. Sa halip, buong pusong nakatuon siya sa pagkontrol sa Magical Harmony Blade, itinutok ito sa mahalagang bahagi ni Tareth habang puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Nabigla, wala nang magawa si Tareth kundi ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pag-iwas sa matinding liwanag, at isang ekspresyon ng gulat ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumaas ng isang bituin ang pagsasanay ni Sebastian. Bagaman siya ay nasa disbentaha, hindi siya kayang talunin ni Tareth dahil siya ay lumalaban gamit ang mabilis na mga teknik at matigas na diwa ng pakikibaka. Bukod dito, tila wala siyang takot dahil siya ay nasa opensa sa halip na depensa.
Si Tareth ay nagulat at nagalit. Pumunta ka sa impyerno. Ang kanyang mga mata ay namumula nag-aapoy na parang mga bola ng apoy bumulong siya ng isang orasayon, gamit ang isang lihim na teknik upang palakasin ang kanyang lakas. Agad, lumakas ang kanyang demonial na kapangyarihan. Ang ilaw na kulay itim ay nakakasilaw, at ang paligid ay tila bumabagsak mula sa presyon ng kapangyarihang ito. Dahil sa kapangyarihang ito, ang madidilim na ulap sa kalangitan ay naging mas nakakatakot at umuulan ng malakas na kulog. Parang kahit ang kapaligiran ay nanginginig dahil sa kapangyarihang ito. Naramdaman ni Sebastian ang isang presyon na hindi pa niya naranasan noon, ngunit hindi siya pumili na maging depensiba. Pinaigting niya ang bilis ng Magical Harmony Blade at nagalit na inatake si Tareth. Ang mga ugat sa kanyang noo ay namumuo, at siya ay lubos na nakatuon sa pagkontrol sa espada. Lalong kumislap ito at tumakbo patungo kay Tareth na parang isang nagniningning na bituin. Ano itong teknik na ito? Paano ka naging sobrang lakas sa loob lang ng ilang araw? Napasigaw si Tareth, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Tumawa si Sebastian ng may pang-aasar. Ang Magical Harmony Blade na ito ay bunga ng aking kamakailang kaliwanagan, at ito ang unang pagkakataon kong gamitin ito laban sa isang kalaban. Gamitin natin ang iyong dugo bilang handog sa espada. Ang mga gilid ng kanyang mga labi ay umangat, naging walang emosyon ng ngiti. Tareth ay humalaklak. Anong kapal ng mukha mo? Panuurin mo kung paano kita papatayin. Ang mukha niya ay nagmukhang masama, at kinagat niya ang kanyang panga. Gayunpaman, nalampasan ng Magical Harmony Blade ang mahika ni Tareth. Gulat na gulat, gustong umatras ni Tareth, takot na nakasulat sa kanyang mukha. Pero hindi papayagan ni Sebastian na makatakas siya. Lubos na nakatuon, pinalakas niya ang kanyang kontrol sa Magical Harmony Blade. Ang talon ay dumayuni at inatake si Tareth na parang isang malupit na bagyo. Nagsikap si Tareth, at patuloy na lumilitaw ang mga bagong sugat sa kanyang katawan. Bumuhos ang sariwang dugo na parang ulan, tinablan ang lupa sa ibaba ng maliwanag na pula, at naglikha ng isang nakakatakot na tanawin. Nang mapagtanto niyang siya ay nasa panig ng talo, humarap si Tareth at nagpa siya na tumakas sa takot, natitisad sa kanyang mga hakbang. Humalaklak si Sebastian. Umiwas ka ba? Hindi magiging madali yan. Sa ilalim ng kanyang kontrol, bumilis ang Magical Harmony Blade at nahabol si Tareth bago siya tinaga. Sa isang nakabibinging sigaw, bumagsak si Tareth mula sa himpapawid, patay na parang isang bulalakaw. Si Sebastian ay huminga ng maluwag pagkatapos suriin ang katawan ni Tareth. Pagkatapos, umalis siya sa sirasirang lambak, ang kanyang anyo ay mukhang medyo pagod sa gitna ng malupit na hangin. Di nagtagal, narating ni Sebastian ang punong himpilan ng Supreme Merchants Guild. Ito ay isang nakabibighaning gusali na naglalabas ng isang mahiwaga at marangal na enerhiya. Sila Lana, Feline, Cassandra, at ang iba pa ay labis na natuwa nang malaman ang kanyang pagbabalik. Makikita ang saya sa kanilang mga mukha, at ang kanilang mga mata ay kumikislap ng maliwanag. Pagkatapos ng lahat, maraming mga sagradong lugar at mga pamilyang elitista ang nagtatangkang puksain siya, at nag-aalala sila na baka magkaproblema siya. Pagkatapos, nalaman ni Sebastian kung ano ang nangyari kamakailan mula sa kanila.